Hi guys, share ko lang po sa inyo ang ilan sa aking mga ginagawa kapag ako ay umuwi na ng aming bahay. Ganyan, pag umuwi na ako, mga alas 3, alas 4 na uwi na ako. Kasi bago kasi ako umuwi, nagduduyan pa ako dun sa kabila. Medyo umiidlip ako ng konti para lang ma-relax ba ng kaunti. Pag umuwi ako ng bahay, yan, maghuhugas ako ng pinggan kung merong hugasan, tapos magwawalis-walis na rin, magliligpit-ligpit ng kung ano-ano dito sa aming bahay. Alam nyo ba na kahit maliit lang yung aming bahay, sobra talagang makalat yung bahay namin. Kahit maya't maya kami maglinis. Ang totoo nga lang, yung bahay namin, daig pa yung dalawang parlor. Kasi kahit 3 beses ka magwalis sa isang araw, napakarami talagang balahibo. Lahat kasi ng aso namin nagshe-shed, ganun, hindi mo alam kung sino sa kanila yung nagshe-shed. Kaya maya-maya ka nagwawalis kasi pag hindi mo niwalis, yun, hahanginin kung saan sila sumisiksik yung mga balahibo ng aso. Tsaka talagang pag may aso, sobrang makalat yung bahay mo. Hindi mo rin naman kasi maiiwasan eh. Tapos, ayun, nadagdagan pa ng manok. Yung manok, lipad dito, lipad doon. Hindi na nga kasi ako magre-reklamo kasi nga, syempre, ginusto naman namin yun eh. Binubuhay namin sila para lang makasama namin sila dito sa bahay. Well, stressful naman sila. Baga nawawala. Oh, stressful? Parang, stress nga. Stressful nga sila. Ganon. Kaya nakakawala sila ng stress, syempre. Kasi ganon, pag walang kinalilibangan ba, parang ang lungkot-lungkot ng buhay mo. Ang hirap mag-adjust pagka uuwi ka lang ng bahay na parang wala lang, parang sinasalubong ka lang ng hangin. Masarap kasi yung parang sasalubong ka nila, yan, tuntua sila pag nauwi ka. Yan. Anyway, babalik ako sa aking mga ginagawa sa bahay. Pag natapos ako dyan sa paghuhugas ng pinggan, ang gagawin ko naman dyan, magsasalang naman ako ng pagkain ng aso. Kasi sinisimula kong isa lang yung pagkain ng aso, maano na dyan sa akin yung alas 4, alas 5. Kasi pag hindi ko pa sinimula ng maaga, aabutin ako ng alas 8. Ayan. Ganyan yung ginagawa ko. Kasi pag hindi ko pa yan ginawa, aabutin pa ako ng alas 9 ng namin. Anong oras pa sila kakain? So, nakakaawa naman talaga sila kapag inabot na ng ganung oras. Naghihintay naman sila, willing to wait sila kasi syempre no choice sila. Ako naman yung magpapakain sa kanila. Ayun, pagka may trabaho, pagka may paso, ang pinaka-ulam nila palagi dito ay dinuguan. Yun yung mga sari-saring laman-laman ng manok, yan, mga baboy, gano'n. Niluluto ko yun araw-araw na lagyan ko. Parang gano'n din, timplang dinuguan, gano'n, para may pagkain sila. Yun lang, wala lang. Hindi ko lang yun nilalagyan ng asin kasi bawal sa kanila yung maalat. Yun lang, tuwing weekend naman, yun, nabili ako ng ulam nila kasi kailangan nila may ulam. Nakakaawa talaga pag puro kanin lang ipapakain mo. Tsaka hindi nila yun kakainin. Hindi talaga, literal. Kailangan may prepare ka na pagkain para sa kanila. Kasi I have 8 dogs and yung cats ko kasi masyado na silang marami ngayon. Patay kasi yung uwi ng pusa. Tinatanggap ko na lang kasi parang nasa isip ko parang baka bigay na naman sa akin ito ng Lord. Kasi sila naman kasi pag lumalaki parang nagkakaroon sila ng sariling isip. Umaalis na lang sila bigla. So ayun guys, maraming salamat.